Manong Ted, I'm not really happy about what happened. Hindi ako natutuwa dahil lahat ng suporta ng Quezon City government sa Quezon City Police District, binibigay naman namin. And pati yung utos, talaga ito, Manong Ted, mahirap sabihin ko, utos na, talagang hindi bilin, utos. Ang utos namin sa Quezon City Peace and Order Council, mag-operation bakal sa mga bahay, yung mga lugar na alam natin na may mga, kasi ang Quezon City sobrang laki, maraming mga pockets of communities, di ba? Merong informal settler family community, merong medyo mataas na konti, napakaraming tao. And I remember nung nag-utos kami na halugugin niyo yung mga bahay dahil maraming assassins na nakatira sa Quezon City, especially after the killing of mayor, yung babaeng mayor dito sa may West Avenue. Nahalughog namang ng mga QCPD operatives yung mga perpetrators. Ngayon parang relax na naman ng QCPD dahil hindi nila binabantayan ng Quezon City. Palagay ko hindi na naman sila nag-o-oplan bakal. Palagay ko hindi na naman active yung kanilang 24 hours na checkpoint. Sinabi ko na rin sa kanila, di ba pwedeng 24 oras yung checkpoint para na magkampante yung mga tao? Sasakyan, we gave them. Ngayon, bibili na naman ng sasakyan. May mga sasakyan pa nga silang hindi nagagamit dahil kulang na ng driver police. I mean, these are all things that has been observed. Pero parang kulang pa rin yung drive ng Quezon City Police District. So, I already cautioned yung mga officers ng Quezon City Police District na please naman, we're trying to promote Quezon City as a tourist and investment destination. Pero kung ganito yung mangyayari, hindi naman yata tama yung sabi ko sa kanila. Opo, palagay ko ho, ang inyo pong mensahe ay klarong-klaro, Mayor, no? Yung frustration po ninyo, no? Frustration. Bilang ama ng lungsod, ibinibigay mo na ang hinihingi ninyo, eh. Ang inyo na lamang po yung pagsisipag nila. Ako po, itong si General Albano, nung siya po'y bago pa, syempre, kinakailangan pagbigyan po natin. Pero, ngayon po kasi nakakailang taon na siya dyan, ang punto lang po natin nga ay general naman, no? Naintindihan namin yung mga handicap ninyo, pero yung makita lang po natin yung pagpupursige. Kagaya po, I'll give an example, Mayor, no? Opo. Nitong Disyembre, no, hanggang Enero, araw-araw may binabarel sa may batasan. If you will check the record ron ng blatter po, no, gumawa kami ng report yan, eh. Gabi-gabi may binabarel. So, ang tanong namin, yung bang mga slugs niyan, mga basyo, iniimbestigahan ba ng crime lab yan para malaman natin kung saan ba nanggagaling baril yan? Baka naman isang tao lang yan. Opo, alam nyo, hindi sila ganun po kapursigido. Kasi sabi sa akin mismo ho ng polis, no, na nag-iimbestiga, mababa lang po yung rango, wala namang utos sa amin. Hindi namin dinadala sa crime lab ito. Bakit? Kasi po, ang napapatay po, Mayor, mawalang galang po sa lahat, ang napapatay po kasi, mga basurero. Alam niyo ho, yun, yung mga pangkaraniwang tao. Kapag ho, di ba, naghihintay muna ng ganito po kalaking balita bago na naman magsipag. Alam niyo ho, yung kapag po pangkaraniwang tao lang ang biktima, hindi na nga dinadampot ng pulis yung slag o yung basyo. Yan po sinasabi ng aming mga nakapanayang, Mayor. Kaya po, kami din po mismo, kaya nga po kami tumawag sa inyo, Mayor, para humako namin damdamin po ninyo bilang ama ng lungsod, Mayor. Opo, tama po yun, Manong Ted. In fact, parang pagka high profile yung na-assassinate o yung nagiging biktima, talagang aligaga tayo. Pero pagdating dun sa yung mga simple, yung mga ordinary people, parang yaman na yan. It's not it. Kailangan fair dapat ang treatment sa lahat pagdating sa ganyan pagsosolve ng crime. In fact, napakarami namin, like for example, yung ating pong Task Force Commonwealth, no? Yung head po niyan, si Tito Nonoy Buncio, na-assassinate siya dyan sa lugar na sa may Commonwealth Avenue. He was just implementing na bawal nung atras tayo ng konti, yung mga street vendors, atras tayo ng konti, tapos dito organize natin. So he was assassinated. Until now, hindi pa rin natin mahuli yung perpetrator. I mean, ang tagal na nito, and si Mr. Buncio, kapitbahay namin yan sa Cubao. Siyempre, yung asawa niya, teacher sa Miriam, humihingi ng tulong sa amin, yung mga kababata namin, na anak niya, humihingi ng tulong sa amin. Until now, we are not able to solve that crime. So, Mayor, ito ho, no, klaro na ho ang inyong frustration po sa QCPD. Hindi ho naman sa pinangungunahan ko po kayo at anuman, pero anong balak nyo sa kanila dito ho sa hepe ho ng QCPD na ito?
Ang alam ko po kasi, Manong Ted, is that merong movement ngayon sa PNP kasi maraming nag-retire. So, may mga movements na ililipat sa region, gagawin siyang RD, at marami pang iba. Tapos may parang magbibigay kami ngayon ng 3 hanggang 5 names na listahan para papalit sa kanya, no? Dahil yun ang mga next in rank. In fact, si Colonel Nery Ilagan was already promoted as general. From Quezon City, napunta siya sa anti-kidnapping, no? So, na-promote na siya. May movement ngayon ng PNP. We're just waiting for Secretary Mar, who is celebrating his birthday today. Happy birthday, Secretary Mar. We're just waiting for their movement. But I think it's high time that ipatawag ulit yung Quezon City Peace and Order Council. And in-expand na namin ito, Manong Ted. Hindi kasama dito. Dati, limited lang ang membership ng Peace and Order Council. In-expand na namin yan. Sinama na namin ng PDEA, sinama namin ng Bureau of Immigration, inintay namin ng Bureau of Customs kasi maraming mga warehouses dito, tsaka mga trucks. Yung Army o yung Armed Forces, sinama na namin sa Peace and Order Council because we're anticipating yung instructions, no, yung sasabihin sa atin ng local government department na, okay, hindi lang dapat peace and order ang ating inaasikaso dito. Dapat internal security na mismo. Lahat na ng klase ng crime, whether national crime or local crime, kailangan tutukan na ng pansin ng mga highly urbanized areas like Quezon City. And we're preparing our barangays, we're preparing our policemen, we're preparing all law enforcement agencies na maging bahagi ng movement na ito para labanan yung mga ganyang klaseng krimen. And again, yung question mo, yung PNP, we're waiting for the Philippine National Police to make that necessary move para to promote people who are capable and to put people in Quezon City who are also capable of running the affairs of the law enforcement. Pero baka ho, Mayor, no? Baka yung mga nakikinig po sa atin sa mga probinsya ngayon, mga region, baka maging damdamin ni ganito. Anak naman ng pating ito, hindi mo nga maayos ang problema dyan sa isang lungsod. Region pahawakan mo. Yun naman ang sayan, Mayor. Okay, sige. Hindi niya maayos-ayos yung problema ng isang lungsod. Bagamat malaki yung lungsod, region pahawakan ito. Sa amin naman ibabato ito. I mean, with all due respect po sa kanila, Mayor, binigyan ho naman ninyo ng chance, Diba? Binigyan nyo naman ng chance. Hindi naman to yung kabago-bago lang, diba? No, yung riding in ang dami na ho ito, nanganganak na ho Hindi ho ba? Anyway, Mayor, meron ba kayong balak po na magbigay po ng reward money para po sa mga informants nito? Sa kasalanan po? Balak ko na, pag pinag-uusapan mo namin, bibigay dapat kami ng 100,000 pesos or even more if necessary. Ang inaalala lang po namin yung effects po nito, no? Yung marami na maglalabas sa mga pangalan. Baka mamaya kahit na i-validate natin, i-cross-validate natin, baka mamaya magturuan lang na magturuan. Tapos hindi naman siya yung actual. No? Tapos, president setting siya na, okay, pag kami ganito, kailangan may reward. Opo. It becomes, magiging complacent na yung mga pulis natin. Parang, hindi, hintayin natin yung reward para pagkano tsaka. It's not also... We're looking forward to the day na sige po. Kayo na po. We would like to refer to your wisdom on that issue. Kagabi po, Mayor, may panibago po diyan sa batasan, Meron pong vendor na binaril. Kagabi po 30 anyos. Ito hong si Sulpicio Rocco po naman ang nabaril dito. Baka ho kung mamarapatin po ninyo, Mayor, hingin niyo po yung report sa batasan sa loob ng isang taon kung ilan po yung kaso po ng pamamaril diyan para ho ninyo ma-imagine din kung gaano po kung gaano katagal na po ang problemang ito. Mayor, please. Opo. Yes, Manong Ted. Hingin ko yung mga reports na lahat ng all 12 precinct station from the station commanders. Hingin ko lahat yan. Opo. Okay, so Mayor, ito hong nangyaring ito, na-report din po sa amin kahapon na nahihirapan daw ho yung pamilya ng mga biktima doon sa pag-release po ng bangkay sa punerarya, yung iba. Dahil po daw sa tinataga naman ng punerarya. Opo, tinulungan po ng office natin yung kasi tinorward din sa atin ni Mr. Jerry Yap yung concern na yan. And the city government now, yung office of the mayor, inaasikaso po ngayon.
Okay, opo. Sige po. So, Mayor, ano po ang inyong mensahe sa ating po mga kababayan sa Quezon City, Mayor, dito sa pangyayaring ito? Kasi, alam niyo ho, ito ho'y sa pelikula mo lang napapanood o sa ibang bansa lang po Opo. nangyayari. Di ba, nakamotorsiklo, 2 tao, Opo. nag-aabang ka lang na masasakyan mo, bibili ka lang ng gamot, makasalubong ka lang, babarilin ka. Mayor, talaga pong talaga pong nakababahala na po, Mayor. Opo, very alarming yan, Manong Ted. Thank you very much dito sa opportunity na to. Una, ina-assure po natin yung ating mga kababayan that the support of the Quezon City government, Quezon City Police District, hindi po napapatid yan. Tuloy-tuloy po yan. Kahit yung mga pag-aaral po ng mga pulis na yan, sinusustentuhan po natin. Binibigyan po natin sila ng allowance, lahat ng kanilang logistical requirements, lahat po, sinusuportahan natin sila. Outstanding naman po ang Quezon City Police District for the past several years, but we want them to act more. We want them to be proactive. Gusto natin silang kumilos ng gusto nang sa gayon, yung krimen in particular areas, identify namin nila yung mga high crime areas And tutukan talaga nila ng gusto. Huwag silang tutulog-tulog dahil nakakahiya naman talaga. Nakakahiya naman talaga sa mga kababayan natin. And it's not good for the image of the city na pinopromote natin na maging destinasyon ng mga negosyante at ng turismo. And it is not already nice na ganito ang nangyayari po sa Quezon City. Oh, yun nga po, no? At Mayor, ito lang po ang aking pong habilin po sana po sa inyo. Kung pwede lang, to require the PNP, CIDG sa QCPD, na lahat ng mga involved sa mga krimen na meron pong barilan, gumamit po ng baril, standard talaga yan na i-ballistics po at i-crime lab lahat. Kasi po, ang amin pong ginawang report dyan, wala po na walang crime lab examination po sa mga nare-recover para in the end, kapag ganito, maaari nyo matukoy na ito palang baril na ginamit dito, ginamit din sa Payatas, ginamit din dito, madali na po nilang matugma ito. Kinakailangan pa bang manggaling po sa mga civilian pong ganyan suggestion po sa mga taong ito, Mayor? Talaga hong, kayo na pong bahala. Please, baka pwede po, Mayor. Opo. Yes, Manong, I agree. We will give that explicit instructions to them. Opo. Salamat po, Mayor. Bagamat kayo po nag-birthday kahapon. Opo. Thank you, Manong Ted. Opo. Bagamat alam ko po na hindi ganun po ka-happy because of all of these incidents, but we still look forward po sa isang happy birthday, Mayor, ha? Opo. Thank you, Manong Ted. Thank you, Manong Ted. God bless. God bless. Opo. Thank you, Mayor. Opo.